So recently, nag-post ako ng video tungkol dun sa kwento ko na nag-apply ako sa company na mas mataas yung sahod ng voice kaysa dun sa non-voice. Dun sa kwentong yun, 2013, nag-apply ako sa BGC, tapos tinanong nila anong pipiliin ko kasi sa voice, 21K, sa non-voice, 13K lang yung budget nila. Ang daming nag-reply dun sa video na yun. Iba, nag-agree na, hey sir, nakalimutan yung sabihin, pag non-voice, pwedeng 2, 3, yung iba hanggang 5, yung iba hanggang 10 yung kachat nila. At lahat yun kailangan ma-resolve within 5 minutes. Napaka-strict daw ng metrics. So, mataas na level ng multitasking daw yung kailangan pag non-voice. Yun daw yung nakalimutan ko sabihin. So, medyo bago sa akin yung information na yun kasi hindi naman talaga ako nag-accept ng non-voice na trabaho sa call center. Ngayon, maraming nag-reply din na, ay sir, depende yan sa company. Kasi sa company namin, mas mataas sa 21K yung offer. So, nag-reply ako dun sa comment, sabi ko, talaga, share mo naman yung name ng company at location kasi marami namang naghahanap ng trabaho para matulungan nyo sila. Tapos yun, ang sagot nila, ang good thing daw, linalapitan ng marami, baka ma-saturate, baka ma-overcrowd. Kulang pala yung parang feeling nila, nag-apply kayo dun sa non-voice na account na meron sila. Pag marami kayo nag-apply, mawawalan sila ng opportunity or mawawalan sila ng trabaho or hindi nila may ipapasok yung mga tao na gusto nilang ipasok. Tapos nagbibigay sila ng kung ano-anong example ng mga industry na naging in demand, maraming nag-apply, bumaba yung sahod. Well, parang pinatunayan nyo lang yung point ko na pag nag-apply ka sa voice, mas mataas yung bigay. In general, mas mataas yung bigay sa voice. Kasi yun naman talaga eh. Ang experience ko is 9 out of 10. So pag nagpunta ako sa 10 companies, yung non-voice nila, mas mababa lagi yung bigay sa voice. Merong exception. Yung 1 out of 10, merong exception na mas mataas yung bigay dun merong exception na mas mataas yung bigay sa non-voice. Pero, rare nga yun. Napaka-rare, napaka-konti. So, kung magko-comment ka na sasabihin mo, ay, sir, ako, mas mataas yung sahod sa amin, non-voice kami. Tapos, inimbitahan ka mag-share sa company, sa location, kasi maraming nag-a-apply, baka matulungan mo sila. Tapos, either deadma, or meron kang palusot. Ibig sabihin, number 1, nakaswerte ka. Diba? Nakaswerte ka. Kasi it's not normal. It's not normal na ang non-voice mas mataas kaysa sa voice. Based sa experience ko. Hindi ko alam kung ibang-iba na ngayon na equal na mas mataas na lagi dito. Kasi based nga sa experience, based sa mga napuntahan ko, at least 8 or 9 out of 10, mas mataas lagi ang voice kaysa sa non-voice. And tingin ko rin naman, pagdating sa lamang dahil laging naghahanap yung tao ng speak to a real person sa mga automated system. Ang non-voice chat Madalas chat, email, ticket support yan. Yun yung unang pumapasok sa isip ko. So, napakaswerte mo, nakakuha ka ng mataas yung bigay. Number 1. And then, number 2, hindi nga normal yan. And number 3, kung natatakot ka na maraming mag-apply sa company nyo, tapos mawala ng opportunity, ano ibig sabihin nun? Wala yung opportunity, na-hire ka na dun eh. So, pinagdadamat mo yung bagay na meron ka na. Diba? And mapapaisip din ako, kung ganyan pala, yung ibig sabihin, naisip kong analogy dyan, para kang nakahanap ng malinis-linis na pizza sa basurahan. Nagbukas ka ng basurahan sa public place, pagtingin mo, may isang buong pizza na wala pang kagat. Tapos yun yung kinakain mo. Parang ganun yung trabaho mo, na sobrang rare, na sobrang malabo mangyari, and dinedepensahan mo. Kasi yan yung yun nga, ayaw mo nga i-share. So, number 4, kung magko-comment ka, tapos sasabihin mo, sir, mali ka kasi non-voice ako at mas mataas yung sahod dun sa company na pinagtatrabahuhan ko. Tapos pag tinanong ka kung saan pwede mag-apply dahil maraming job applicant sa comments, ibig sabihin, wala kang intention tumulong. Gusto mo lang iyabang yung trabaho mo. Gusto mo lang sabihin, mas mataas ako dyan sa mga non-voice na mababa yung sahod. So, edi sige, bida ka. Pero ang question, nakatulong ka ba dun sa ibang tao? Yun nga yung dahilan ba't tayo gumagawa ng ganitong klaseng content. Nagbibigay tayo ng information para dun sa mga naghahanap ng trabaho, para informed sila sa mga iba't ibang detalye na kailangan nilang malaman habang nag-a-apply sila para makapili sila ng maayos. Ikaw, sabihin mo, ay, mataas ang sahod sa amin. Tapos pag reneplyan ka, saan ba yung inyo? Papapuntahin namin yung mga kakilala namin na naghahanap ng trabaho. Or may mga kilala ako na gustong magtrabaho sa non-voice na hindi talaga nila kaya sa voice. Tapos wala ka namang reply. Anong dahilan? Ba't mo pa sinasabi? Minsan nakakatawa yung mga nagko-comment sa internet. So yun. So, ganun pa rin yung sagot ko. Kung papapiliin mo ako, voice, non-voice, parang mas safe ako sa voice kaysa sa non-voice. May mga tao yung ayaw talaga makipag-usap. Ano yan? Saan mo makakapilit sa'yo? Yun yung trip mong trabaho. Pero sinasabi ko lang, kung ang
pinag-uusapan lang natin, ano yung mas mataas na bigay, mas madalas na mas mataas yung bigay sa voice. Kasi yun lang naman pinag-uusapan natin Mas mataas yung bigay dun sa isa, mas mataas yung bigay dun sa isa. Yung isa nagsasalita ka, yung isa nag-keyboard ka. Yun lang naman, bukas ulit.